salita ng Diyos. Ito po ay atin pong naming mabuti at i-receive ng ating mga espiritu sapagkat ito po ang siyang katotohanan ng mga taong na kay Kristo. Kapag ikaw ay na kay Kristo, nasa Panginoon Jesus, merong mga katotohanan na ibinibigay ang Diyos sa ating pong mga buhay na kailangan lamang po nating paniwalaan. Sapagkat kung ating paniniwalaan, ito po ay mangyayari sa atin. Nang tanggapin po natin ang ating Panginoon Kristo, ay meron tayong tinanggap sa ating mga puso. Kagaya sinabi ng Panginoon Jesus, sabi niya, sa aking pag-alis, hindi ko kayo iiwang nangungulila. Meron akong ibibigay na kapalit ko, which is the Holy Spirit. And ang Holy Spirit ay mayroong bunga sa ating mga buhay. Kaya ito po yung ating pag-aaralan, the fruit of the Spirit. Ang Holy Spirit ay mayroong bunga sa ating buhay. At ito po ay napakahalaga. Pero before yan, mahalaga po na maunawaan po natin na ano yung sinasabi na salita ng Diyos na katotohanan nang tayo po ay tumanggap kay Kristo at meron tayong banal na Espiritu. Okay? Ngayon po ay, para po maunawaan po natin mabuti, ang taong walang sa Panginoon Jesus o hindi pa kumikilala kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay, ay hindi pa buhay ang kanyang spirit. Wala pa siyang spirit. Ang meron lang siya, flesh and soul. Ang soul po natin ay intellect, mind, and will. Meron tayong intellect, mind, and will. Yan po ang compose ng ating soul. Ngunit, ang mga tao po na wala pa kay Kristo, wala silang spirit. Pero pag ikaw ay na-born again, John 3:3, ay sa paman be born again, ikinatenda na kinamugkan, sabi ng Panginoon Jesus, pag ikaw ay na-born again, meron kang Holy Spirit. Ang Espiritu Santo ay nakatira na sa iyong puso. At ikaw ngayon ay meron ng tatlong bahagi sa iyong katawan, sa iyong nag-iisang katawan. Gaya na sinasabi ng Thessalonica, chapter 5, na meron tayong body, soul, and spirit. Tayo po ba ay nananampalataya sa Panginoon Jesus? So tayo po ay merong body, soul, and spirit. Yung mga taong hindi pa kumikilala sa Panginoon Kristo, meron silang body and soul. Patay ang kanilang espiritu. Kailangan nilang tanggapin si Kristo. Kaya kung patuloy po natin maunawaan ang ginawa ng Panginoon Jesus para sa ating mga buhay, na tayo na kay Kristo, meron pong nag-exist sa atin na fruit of the Spirit. Ano po yung paliwanag ng Bible patungkol sa fruit of the Spirit? Basahin po natin. Sabi po ng Galatians chapter 5, verse 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Ang sinasabi po ng Panginoon Jesus na meron daw po tayo na tinanggap, ayon dyan sa Bible, sa talata na yan, meron po tayong Holy Spirit at ang Holy Spirit na ito ay merong bunga. At ang bunga ng Holy Spirit na ito, the fruit, ay love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Siyam. Yung pong siyam po na yan ay hindi siya iba-iba. Kapag ang Holy Spirit ay nasa sayo na, yung siyam po na yan ay package na nasa sayo na. Kasi ang sabi po ng Bible, but the fruit of the Spirit. Hindi po sinabing fruits. Hindi sinabing mga bunga, kundi bunga lang. Hindi po dapat ay nalagas yung isang bunga. Hindi po gano'n. Ay nalagas yung patient ko kaya napatulang ko tuloy. Hindi po gano'n. Ito po ay Holy Spirit package na tinanggapan natin sa Panginoon. Sabi po, ang paggamit ng bunga na pangisahan ay binibigyan diin na ang siyang nakatangiang ito ay hindi hiwalay o hindi hiwa-hiwalay. Independenteng mga katangiang hindi
isang pinag-isang magkakaugnay na resulta ng gawain ng Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. Ito po ay magkakaugnay na resulta na gawain ng Banal na Espiritu. Hindi po siya, kaya po sabi, ang sinabi, bunga, hindi mga bunga. Okay? Yan po yung sinasabi niya. Sama-samang sinasalamin nila ang katangian ni Kristo at ang pagpabagong kapangyarihan ng Espiritu. Ito po ang Holy Spirit, or ang the fruit of the Holy Spirit na meron tayo ay sinasalamin nila ang katangian ni Kristo at ang pagbabagong kapangyarihan ng Espiritu Santo sa buhay ng bawat isa sa atin. Na kaya nakikita ng tao na iba ka na, hindi na ikaw yung dati, iba na yung nakikita, hindi na yung si Aris, kundi si Kristo na ang nakikita. Ang sinasabi na nila ay, yan ang born again. Hindi na sinasabing yan ba ang born again. Sa halip, na makita bilang mga individual na katangian na dapat pagsikapan, sila ay isang natatanging bunga na natural na lumalaki habang ang isang tao ay nabubuhay kay Kristo. Kaya tayo ay mayroong bunga, fruit of the Holy Spirit, sapagkat tayo ay mga sanga at si Kristo ang puno. Natatanda po ba yung verse of John chapter 15 verse 5? Ang sabi po ng Panginoon, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin ay nagbubunga. So kapag ikaw ay nandun sa puno, nakakabit ka bilang sanga, hindi pwede, hindi ka talaga magbubunga. Natural na lalabas yung bunga na mayroon tayo sapagkat tayo po ay nakaugnay sa puno. Kaya sino lang po ang merong bunga? Yung taong nakaugnay sa puno. Nauna po natin. Kaya, wag na tayong magtaka kung meron tayong nakikita na pagka naaragabyado, pagka natakasan ng ego, magre-react, sapagkat hindi po sila nakaugnay sa puno dahil sila po kaya sila ay walang bunga. Hindi pwede na magkaroon ng bunga ang taong hindi naman nakaugnay sa puno. In other words, you cannot have one without the others. Hindi pwede na meron ka lang ng isa pero wala yung isa. Hindi pwede na meron ka lang joy pero wala kang peace. Hindi pwede meron ka lang patient pero wala kang kindness. Hindi pwede may goodness ka pero wala kang faithfulness and gentleness and self-control. Hindi pwede yun. Inseparable from love. Ang fruit of the Spirit, sabi naman, una, love. Bakit po love? Sapagkat ito po ay inseparable from love. Ibig sabihin, hindi pwedeng tanggalin ang joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness. Hindi pwedeng tanggalin yon kapag may love. Sapagkat ang sabi ng Bible, for love is the greater of all. Diyan, Corinto 13:13. Ang pag-ibig ng siyang pinakadakila sa lahat. Kaya bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, tayo po ay meron ng katangian nito. Are you agree? Meron na po tayo niyan. Meron joy, may peace, may patience. Ano ang kailangan lang po natin gawin? Okay. Application. Marami na po tayo magtapos. Application Una, show love to difficult people. Napakahirap niya, Pastor. Tama ba ba? Totoo naman. Sa sarili po natin, uutusan na natin. Kasi po mga kapatid, mahirap talagang mahalin ang taong makulit, difficult, mahirap intindihin. Yung mga mahirap intindihin, mahirap po talaga yan. Inaamin po natin yan. Pero, dahil sa banal na Espiritu na nasa sa atin, nagiging madali. Pero kung tayo lang sa sarili po natin, talagang papatulan na natin. Marami po akong nakikita sa Facebook, sinaksak, inimpagan, nagkainitan, talagang nagpapatulan, mga kapatid. Kasi po, hindi po natural sa taong wala kay Kristo
na meron siyang love, na meron siyang fruit of the Spirit. Ang natural ito na gumagana ay sa atin. Minsan nga pagka napatulan mo halimbawa, subukan na natin, napatulan mo na yung mga difficult people. Mamaya-maya meron, nakukonsensya ka na, yan ang ito nagawa ko, Diyos ko, patawarin niyo po ako. Kaya po natin nagagawa dahil sa Banal na Espiritu. Ngayon, kung nasa natin ang Banal na Espiritu, show love to difficult people. Show love to difficult people, for love reflect Christ's heart in us. Kapag pinapakita po natin ang pag-ibig natin sa mga taong hindi kaaya-aya, ay nakikita po nila, nagre-reflect sa ating mga buhay, ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Si Kristo po ay nasa langit na, o po sa kanang tron. Kailangan mag-reflect sa atin kung sino si Kristo. Kaya Christ's heart in us. Ang pag-ibig ng Panginoong Kristo ang siyang dahilan kung bakit napapakita pa natin ang ating pag-ibig kahit sa mga taong hindi kaibig-ibig. Jesus taught, sabi pa ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, love even our enemies. Iniutos ng Panginoon yan. Sinabi ng Panginoon, even yung ating kaaway, kailangan mahalin. O, di ba? Kaya niyo pa? Alang sumasagot, ano? Kasi ang sabi niya, mahirap yung pastor. Kaya niyo mahalin ang kaaway niya dahil sa Espiritu ng Panginoong Jesucristo ay kakayanin at kaya natin. Sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, love your enemies. Love your enemies. Bless those who curse you. Yung sumusumpa sa iyo, pagpalain mo. Kaya mo ganyan? Minura ka? Sabi mo, bless you. Minura ka. Ano gaganti ng pangkaraniwang taong wala kay Kristo? Magmumurahan na. Naka-social media pa yun. Ganito po ang gagawin natin. Pag tayo ay minura, sinumpa, sabihin na lang natin, God bless you ka. Hindi po ganun. Di ba naman? Gina-bless you ka natin. Ano naman tayo? Bless you ka. Bless those who curse you. And do good to those who hate you. Ayaw na sa'yo, gagawin mo pa ng mabuti. Hindi na nga gumagawa ng mabuti sa'yo, gagawin mo pa ng mabuti. Yan po ang turo ng ating Panginoon Kristo. Mahirap man sa tingin po natin, pero kakayanin dahil sa tulong ng banal na Espiritu. Eh kung tayo po nagpapapatol, halimbawa, sa mga difficult people, eh siguro, questionable ang pagiging Kristiyano natin. Baka yung Holy Spirit, wala pa tayo. Kasi, nung tinanggap natin si Kristo, ang Holy Spirit ay nasa ating puso na, nagbubunga po ito. Yan yung bunga ng banal na Espiritu. Bakit po natin makakaya yan? Sa sarili po ba natin? Hindi po. Through grace, we are empowered to love as He loves. Dahil sa biyaya lang po ng Diyos, kaya natin mamamahal ang mga taong hindi ka mahal-mahal. Remembering that while we were sinners, still sinner, sabi ng Panginoon Kristo sa Roma 5:8, nung tayo po ay makasalanan pa, minahal na tayo ng Diyos. Nung tayo makasalanan pa, ang Panginoon Kristo ay namatay sa atin. Embracing His love enabled us to extend it to others, no matter how challenging. Na naman ang mga bagay, anong mahihirap na bagay ay kaya po natin extend, iabutin ang iba ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ng Roma 5:8, nung tayo makasalanan pa, ay minahal na tayo ng Diyos. Kaya po ba nating mahalin ang hindi ka mahal-mahal? Amen. Sabi po ng ating pinag-aralan ng nakaraan, in Christ, I have the love of God. Kung tayo ay merong pag-ibig ng Diyos kay Kristo, kaya natin mahalin kahit hindi ka mahal-mahal. Amen po ba? Alam niyo mga kapatid, yung tinuturo sa atin ng Panginoon, Christian living na po ito. Kailangan ay nangyayari, nakikita po sa ating mga buhay. Everybody say, in Christ, I have the love of God. Sabay-sabay. In Christ, I have the love of God. Dahil
kay Kristo, meron tayong pag-ibig ng Diyos. Paano natin mapangyayari po yan? Alam niyo po, para mangyari yan, kailangan natin i-practice. Pinapractice. Sino po nagpe-pray na, Lord, bigyan niyo po ako ng pag-ibig. Meron ka ng pag-ibig, kailangan mo na lang i-practice po yan. Kailangan i-pinapractice. Practicing His love. It's not how much we love God, but how much He loves us. Yan po yun. Kailangan pinapractice natin ang pag-ibig ng Diyos na meron tayo. Yung hindi ka mahal-mahal, pinapractice mo, mamahalin. Okay. Una, show love to difficult people. Pangalawa, be joyful even in tough time. Kahit na mahirap, kahit na hindi maganda ang pangyayari, kahit na magulo, baba, be joyful. Maging masaya. Bakit po? Ang pagiging masaya ay dulot ng banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay. Be joyful even in tough times, as true joy flows from God's grace, not from our circumstances. Ang totoong pag-ibig na ito ay nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Nag-uugat sa ating Panginoon. Kaya kahit mahirap ang sitwasyon, kaya nating magalak, kaya nating maging masaya. Sapagkat ang kasiyahan natin ay hindi material na bagay at hindi sa bagay ng mundong ito, kundi ang ating kasiyahan ay ang Panginoon sa ating mga buhay. Maging masaya kahit mahirap ang panahon. Kahit mahirap na sitwasyon. Dahil ang tunay na kagalakan ay dumadaloy mula sa biyaya ng Diyos, hindi mula sa ating mga kalagayan sa buhay. Hindi dahil meron kang bagay sa mundong ito, hindi nyo magbibigay sa ng saya. Mga kapatid, kapag ka ang magbibigay sa atin ng saya ay bagay sa mundong ito, pansamantala po yun. Totoo ba masaya pag meron tayong bagong gamit? Pero pag naluluma na, halimbawa nagkaroon ka ng bagong motor o sasakyan, lagi mong pinupunasan yan. Pero nang luma na, yan pa na yan. Nung ikaw kasi ay nagkaroon ng bagay sa mundong ito, masaya. Pero, lumilipas po yun. Ang tunay na kagalakan at kasiyahan ay matatagpuan lang natin sa Panginoon. Ang tanong, sino ba ang nagpapasaya sa iyo? Kasi kung sino yung nagpapasaya sa iyo, lagi mong pinupuntahan, lagi mong kinasasabihan. Pero pag ang bagay sa mundong ito nagpapasaya sa iyo, di ba lagi mong pinupuntahan yung bagay na yun? Pero kalabunan, hindi ka na rin masaya, nagsasawa ka na. Mga kapatid, pagka ang nagpapasaya sa atin ay dito sa mundo, pansamantala. Pero kapag nagpapasaya sa atin ay ang Panginoon panghabang panahon. Tingnan niyo po ito mga kapatid. Sa Bible ay meron pong istorya. Si Prophet Habakkuk. Si Prophet Habakkuk po ay nagkaroon ng laging pagrereklamo. Bakit ganito ang buhay? Bakit ganito? Kung sino pa yung mayaman, siyang limayaman. Basahin niyo lang po ang aklat ni Habakkuk, 3 chapter lang naman po yun. Bakit kung sino pa yung mga mayayaman, siyang nagana-gana, bakit ganito ang buhay, bakit sino pa yung mayaman, siyang yumayaman, at ang mahirap, lalong humihirap, lalong... Ganyan po ang reklamo niya. Yung reklamo ni Habakkuk, reklamo mo rin. Reklamo na niya ng unang panahon, reklamo ng tao hanggang sa ngayon. Bakit? Sapagkat kapag nga wala ang Diyos, talagang magre-reklamo ang tao. Tingnan niyo po ha, sabi niya ba po, eto na, nung makita niya ang Panginoon at kabutihan ng Diyos, sabi niya, bagamat hindi mamumunga o di namumunga ang puno ng higos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukid, kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh
ang Diyos na magliligtas sa akin. Nung makita ni Habakuk, ni Prophet Habakuk, na ang Diyos lang ang tanging pag-asa sa lahat ng sitwasyon at problema ng buhay, ang sabi niya, magagalak pa rin ako kahit hindi magbunga ang ubas, kahit hindi magbunga ang olibo, kahit mamatay pa ang mga alaga kong hayop, magagalak pa rin ako sa aking Panginoon dahil siya ang aking kaligtasan. Ganyan po ang pananaw ng isang taong may banal na espiritu sa buhay. Ganyan ang pananaw ng taong mayroong Holy Spirit. Kahit anong sitwasyon, anong panahon, anong pagkakataon, mananatiling masaya sapagkat pinasasay siya ng Diyos. Amen. Kaya hindi ka tabi mo. Masaya ba? Pag hindi, umuwi na. Kasi baka hindi na si Lord ang nagpapasaya. Baka iba ang nagpapasaya. Tanong mo nga katabi mo, sino man nagpapasaya sa iyo? Yung iba, pinupro, sabi niya, siya lang. Kung siya ang nagpapasaya sa iyo, at hindi ang Panginoon, kundi siya lang, kung sino siya lang, sa ating panahon ng kapatid, yan din ang bibigay ng sakit ng puso. Hindi ako propeta, pero pinaprophecy ko ngayon sa iyo. Mangyayari. Dapat si Lord ang first. Dahil pag si Lord ang first, ano man ang mangyari sa mundong ito? Magiging masaya, magiging maligaya ka pa rin sapagkat alam mo ang Diyos ang nagbibigay ng totoong ligaya ng buhay mo. Kaya yan po yung sinabi ni Prophet Habakuk, nang maunawaan niya na ang Diyos ang pag-asa, ayan po. Si Lord ang magbibigay sa kanya ng kanya. Pangatlo, una, show love to difficult people. Pangalawa, be joyful even tough time. Pangatlo, be peacemaker in conflict. Be a peacemaker in conflict. Sa panahon ng conflict, kailangan tayo ay peacemaker. Meron ditong peacemaker, si Kuya Boy, ayan, tagapagpayapa. Kung ayaw magpayapa, pupupukan ko na, doon na kayo. Be a peacemaker, di ba? Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay taga-ayos ng gusto, hindi tagapagpalala ng sigalo. Di ba, meron pong ganun, sinusulsulan mo pa. Para sa gustuhan mong magbakbakan. Mga kapatid, bilang tayo po ay may banal na espiritu at anak ng Diyos, be a peacemaker. Ano mang conflict, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace. Be a peacemaker. Be a peacemaker in conflict, for peacemaking reflect the heart of Christ in us. Nagre-reflect sa atin ang puso ng ating Panginoon Kristo kapag tayo po ay peacemaker, tagapagpayapa. Jesus calls us blessed when we seek and pursue peace. Pinagpala ang mga tao na nagbibigay ng daan sa pagkakasundo, pagkakapayapa. Sabi po ng Bible yan sa Matthew 5:9. Blessed are the peacemaker. Pinagpala ang mga nagbibigay ng pagkakapayapaan, pagkakasundo. For they shall be called sons of God. Tatawagin kang anak ng Diyos kapag ikaw ay tagapagpayapa, hindi pinagmumula ng gulo. Yan yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Pinagpala ka kapag tayo mo ay tagapagpayapa. Amen. Hindi tayo nakikisaw-saw sa anumang mga gulo at usapin, kundi tayo po ay tagapagpayapa. Tatawagin daw tayong mga anak ng Diyos. Through grace, we are equipped to bring reconciliation. As Paul reminds us that God gave us the ministry of reconciliation. Ang binigay sa atin ng Panginoon Kristo na ministry is the ministry of reconciliation. Siyempre, ang context dito ay patungkol sa paghahayag ng mabuting balita. Pero pwede din naman natin gamitin sa pagiging peacemaker. Bakit po? Di ba, ang tao at ang Diyos ay nagkaroon ng problema? Dahil sa kasalanan?
Ngayon, tayo po na napatawad na, yung mga tao na wala pa kay Kristo, ay pwede nating magkaroon ng reconciliation. Ang Diyos na po ang nag-initiate ng reconciliation. Hindi na po dapat siya. Kasi tayo ang may kasalanan, pero siya pa rin ang nag-initiate. Siya pa rin ang nanguna para magkaroon ng reconciliation. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo ang gagamitin ng Panginoon para yung mga tao na hiwalay kay Kristo ay maipakilala natin si Kristo sa kanila at sila man ay maging anak ng Diyos dahil sa pananampalataya nila sa ating Panginoong Jesucristo. Ikalawang Korinto 5:18, ang sabi niya, now all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. Ang binigay sa atin ng Panginoon ay ministry of reconciliation. Hindi ministry ng division, hindi ministry ng pagkakabahagi, ng hindi pagkakasundo, kundi ministry of reconciliation. Pinagbabati ang magkaaway. Dati tayo kaaway ng Diyos dahil sa kasalanan, pero dahil ang Diyos na rin ang nag-inisip, pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoon Jesucristo, upang sino man manampalataya sa Panginoon Jesus ay hindi mapahamak pagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya na po ang nag-initiate nun. Kaya tayo na mananampalataya ay may kakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya tandaan po natin, meron tayong ministry. Kung iisipin mo, wala naman akong ministry sa church. Hindi naman sa church. Sabi ng Panginoon Jesucristo, meron kang ministry. Ano yung ministry mo? Ministry of reconciliation. Kahit saan ka nandun, i-share mo si Kristo sa mga tao. Amen. Evangelism is a peace-making ministry. In the greatest spiritual conflict of all, sharing the message of reconciliation through the cross. Minsan sinasabi natin, hindi naman ako evangelist, bakit ako mag-evangelism? Kapag kahit hindi ka evangelist, kahit wala kang gift na evangelist, ay gagawin mo, mag-share ka pa rin sapagkat ministry natin ay ministry of reconciliation. Hindi lang po gawain ng evangelist ang pag-share ng mabuting balita. Gawain po natin lahat ito. Amen po ba? Gawain ng lahat ng Kristiyano, i-share si Kristo. Hindi lang ito gawain ng mga evangelists. Being an agent of peace in any relational conflict is truly godly and Christ-like. Kapag tayo po ay nagbibigay ng kapayapaan sa iba para magkaroon ng kaayusan, nakikita po dito yung pagiging godly natin kay Kristo. Kaya ang sabi ng Bible, hanggang maaari mabuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Tayo po ang pinagmumula ng kapayapaan at hindi tayo pinagmumula ng kaguluhan. Amen? Yan po ang taong mayroong banal na espiritu ng Panginoong Jesus. Kaya kung nasa iyo si Kristo, ito ang pagiging pagpapayapa, ang pagiging peacemaker ay isang bagay na ministeryo na tinanggap natin sa Panginoon. Okay. Number 1, show love to difficult people. Number 2, number 3, and number 4, be patient with slow folks. Yung po slow folks yan po ay tao. Yung mga mahirap turuan, parang ganun, mahirap turuan, mabagal kumita, ganyan. So, be patient. Hindi kasi tayo pare-parehas. Meron talagang mabagal, meron talagang mabilis. Kaya ikaw na mabilis, magpasensya ka kung sa mabagal. Amen po ba? Kaya ang sabi ron, be patient. Maging mapagpasensya. Sino yung kagaya ko, mainipin? Mainipin, ha? Alam niyo po, kami po ay nagpa-practice na prophetic. Kay Pastor Reggie,
Sayang yung mga tagapagturo na hindi ko kagad na-announce kasi ng Biyernes po yun. Sinasama pati mga tagapagturo. Susunod na lang. Alam niyo po, nagpa-practice po kami yan. Kasi meron po tayo niyan. Bilang tayo ay merong banal na espiritu, meron po tayong hindi lahat ay prophet, pero meron tayong gift. Siguro ang bawat isa dito ay merong gift of prophecy, ganyan. Ito po ay pinapractice. So kami po ay nagpa-practice po niyan ng prophetic, yung hihingin mo sa Panginoon kung anong pangangailangan ng tao dito. Yan. Tapos, Lord, nagpakita sa akin ng picture sa taong ito. Tapos yung, halimbawa, di ba nararinig ka na yan, may nakikita ko sa yung ganito, tapos yan. Yan po yung prophetic gesture po yan na hindi siya prophetic, ano po siya, na natatanggap. Yung halimbawa, yung may pumasok sa isipan mo, picture or word, sasabihin mo sa tao. Ang tawag po rin ay prophetic. Pinapractice po namin, mga pastor, nagpa-practice po yan. Ngayon, meron kaming partner. Alam niyo po, ang kapartner ko ay si Pastor Pen. Regalo ka na, speaking, lahat ng gift of speaking tongues, mag-speaking tongues. Maya-maya, okay, tapos na. Okay, humingi ka ng word. Ang hinihingi namin ay word para sa taong ito. Anong word ang dapat na ang pangangailangan? Either encouragement or negative or positive siya, ano yung pangangailangan niya? Basta pwede alam niyo po, ako wala akong nakita kay Pastor Pen. Wala naman pong problema kung wala kang nakita. Kaya si Pastor Pen, may nakita sa akin. Sabi niya, Pastor Aris, may nakita ko sa'yo. Basta kami nakita mo, be patient daw. Ang laki ng letra nakita ko. Pero niyo po yan mga kapatid, confirm. Ang kailangan kong maglumagok sa buhay ko, nandiyan na yan kailangan naman lumagok. Ang kailangan lumagok sa buhay ko ay patient. Totoo naman, mga kapatid, ako po ay, yung pag sinabi ko, kailangan alam mo na yung gagawin. Yung po pag gano'n, pagka tinignan ko kung anong ginawa mo, hindi ko na iuutos sa iyo ako natatrabaho. Ganun po ang gagawin, ganun po ako kasi basta kung hindi. Kaya po dito sa church, halimbawa, inutos ko sa bataan, pakiayos mo nga ito. Basta, okay na po ba yun? Ang tinatanong ko na lang, okay na ba sa iyo? Maganda na ba sa iyo? Ngayon, kung maganda na sa iyo, sige, okay na rin sa akin. Kasi po, pagka yung aking sarili, yung aking standard na sa tingin, ganun po kasi maselan po ako sa mga pinagpapagawa, tinatagawa. Ganun maselan po kasi sinisipat ko talaga yung mga dapat sipatin. Tapos pagka yung mga gumawa, pinupuri ko naman yung gumawa. Ganun po. Mga kapatid talaga, tinuturo ako ng Panginoon, be patient. Hindi lahat ay magiging kagaya ng in-expect mo. Hindi lahat ay ganun yung mangyayari. Kaya po, tinuturo sa akin ng Panginoon, be patient. Sino yung mainitin ng ulo kagaya ko? Ayan, mga kapatid. Yung mga hindi, Lord, kunin niyo na nga po sila. Panglangit na. Alam niyo, tinuturo pa po sa atin ng Panginoon yan, Inaana ng Lord sa atin yan. Bakit po? Sapagkat kailangan natin pinapractice. Sabi ng Panginoon, maging mahinahon kayo, mapagpakumbaba, maunawain, at mapagpamanihin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Maging mahinahon, mapagpakumbaba, maunawain. Alam niyo po, Christian living po yan. Ito po yung expected na makita sa atin. And, pag dumarating yung panahon na tayo po ay nagre-react. Alam niyo mga kapatid, isang bagay yung tinuturo din sa atin ng Panginoon. Pag-iralin natin yung ating
pagpapakumbaba. Pairalin natin yung ating pagmamahal sapagkat ang pag-ibig ay higit sa lahat. Sa Bible po ay mayroong istorya. Sa Gawa chapter 15 verse 37 and 39, kung inyo pong nabasa ang istorya ni Bernabe at Pablo. Si Bernabe ay gusto niyang isama si John Mark, si J.F., si Juan Marcos. Juan Marcos po yan eh. Si Juan Marcos or sa English ay si John Mark. In short, J.F. Ala, hindi ito kasi Marco pinangalan mo. Dapat John Mark. Babautisman ulit kita. Alam niyo po, ganyan yung istorya. Gusto isama ni Bernabe si J.N. Ayaw pumayag ni Pablo. Bakit? Ayaw pumayag ni Pablo kasi iniwan sila sa kalagitnaan ng ministry. Bakit po ganon? Dahil si J.N. po, noong panahon ng bata pa siya, naglalato-lato pa nga. Puro laro, puro ML. Yun ang gusto niya eh. Bata pang mananampalataya, kaya ang ginagawa niya, ang gusto niya, ay kung ano lang yung gusto niyang gawin, yun lang. Iba yung mga bagong mananampalataya, parang hindi pa seryoso sa buhay. Ganun po siya. Kaya ayaw isama ni Pablo. Ayaw niya isama. Pero alam niyo mga kapatid, dumating yung panahon, yung ayaw niyang isama, si Apostol Paul, nahubog na rin yung kanyang karakter. Dati mainit po ang ulo ni Pablo. Naghiwalay sila ni Bernabe. O diyan kayo, dini kami. Ganun po, isinama niya si Silas, isinama naman ni Bernabe, si J.M. O dito ko kami, o diyan kayo. Ganun po ang nangyari sa kanila. Samantalang sila po ay magkasama. Meron po ba dating pagkakasama, naghiwalay, dahil sa liit ng ulo. Pero alam niya mga kapatid, pag nagmamature na, naiiba na pananaw. Tingnan siya, Apostol Pablo, nag-mature ba? Apostol Paul, tingnan natin. Sabi niya, nung sumulat siya kay Timothy, ito ang sinabi niya, si Lucas lang ang kasama ko. Kaya, isama mo si Marcos, sa pagpunta mo rito. Dahil malaki ang maitutulong niya sa mga gawain ko. Tingnan niyo po, in-acknowledge na ni Apostol Paul si Mark, si Juan Marcos. Bakit po? Dahil nagmamature. Hindi naman laging bata pa yan. Kaya tayo mga cell leader, pagtsagaan niyo po yan. Pagtsagaan niyo lang. Meron kayong mga membro, lulubog din dito sa inyong mga cell group. Pagtsagaan niyo po. Sabi nga ni Tata Frank, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Ganyan po ang ginawa. Tingnan niyo, kung walang Bernabe. Imagine, kung si Bernabe, hindi niya pinagtsagaan itong si Marcos. Mamasasaan na si Marcos niyan. Mapapariwara na buhay nitong si Marcos. Kung hindi pinagtsagaan ni Bernabe. Ngayon, kaya sabi ni Apostol Paul, huwag na namin isama yan, hindi man tayo namin yan. Kasi huwag naman isama yan. Kaya dapat sa church meron ding pusong Bernabe. Ayan. Kaya natin yan. Hindi, tsagaan natin yan. Ayan. Meron kang pusong Bernabe ron. Hindi, Pastor, kung ikaw napapagod natin, ako napahaman. Yan sana. Sarap sana ng pakinggan. Lumana ka sa kapatid. Ganun po. Dahil pinagtsagaan ni Bernabe, si Marcos, ang sabi niya, in-acknowledge ni Paul, malaki ang magagawa, malaki ang maitutulong niya sa mga gawain. Ano ba sinabi ng Apostol Paul? Ito sa Galatia, tingnan niyo po sabi niya, mga kapatid, kung may nagkasalaman sa inyo, kayong mga ginagabayan ng banal na Espiritu, ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon.
tayo na mayroong fruit of the Holy Spirit, ginagabayan ng Banal na Espiritu. Kung may nagkasala, hindi tayo yung kauna-unang pumapato. Naku, sa impyerno na punta mo. Lagot ka kay pastor, lagot ka kay ganito, lagot. Mga kapatid, tayo ang unang yayakap sapagkat tandaan po natin, niyakap lang din tayo ng Diyos nung tayo makasalanan pa. Amen. Huwag natin husgahan ang tao sa kanyang pagkakamali. Hindi tayo hukom. Tayo ay mga anak ng Diyos na pinapakita ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kung meron sa ating mahulog sa pagkakasala o ano man ang mangyari sa Kanya, pairalin pa rin natin yung pag-ibig natin sa Kanya. Ayun po ba ron? Yun ang nais ng Diyos na makita. Kaya sabi ni Paul, mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayong mga ginagabay ng Banal na Espiritu ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin niyo ito ng buong panahon, hinahon, at ang mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. So, paano lang gagawin niya? Gagawin buong hinahon. Yan po ay book ng Galatia chapter 6. Bago po mag-chapter 6, ano po muna? Ayun, ang context. Nakuha niyo po yung context nito. Bakit nasabi ng Apostol Paul yan? Ang konteksto ay ito. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ano po yan? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Yan po ang konteksto, kaya sinabi ng Apostol Paul ay ito. Hindi kapag ka merong nahulog sa pagkakasala, tayo pa ang nagsisiwalat, tayo po ang nagtatakip. Sapagkat tayo po ay magkakapatid sa Panginoon. Ang kasiraan ng isa ay kasiraan natin. At ang sakit, ang sabi nga, ang kasabihan, ang sakit na hindi po. Tama po yan. Naalala ko na yung sa Facebook yung pare. Hanggat may buhay may pag-asa. Wala nang tumama sa mga nagsalita. Kaya po mga kapatid, ito yung context na sinabi ng Apostol Paul para sa atin. Na kapag ka may nahulog, ay pahihiralan natin ang bunga ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Amen po ba ron? Amen. Kaya kapag ka meron tayong Banal na Espiritu, yan yung ating kailangan. Next. Ano po yung una? Show love the difficult people. Pangalawa, be joyful in time. Pangatlo, be a peacemaker in conflict. Hindi tayo nagmumula ng gulo, hindi tayo ay umaayos ng gulo. Kaya tama yung mga, Kuya Boy, tama yung nasa government ka, nasa, okay Kuya. Kasi dapat tayo ay peacemaker talaga. And pang-apat, be patient with slow walks. And pang-lima, mahaba po kasi gawa lang yung oras natin. Okay lang po ba? Next week na. Sabihin sa tabi mo, huwag kang mawawala. Tutuloy natin to. Amen. Next week, huwag kang mawawala. To be continue. Tutuloy natin ang fruit of the Holy Spirit. Everybody say, in Christ. In Christ. I have the fruit of the Spirit. Sabay-sabay. In Christ. I have the fruit of the Spirit. Yan, dahil kay Kristo, meron tayong bunga ng Banal na Espiritu Santo. Tandaan po natin na bunga, hindi mga bunga. At lalo namang hindi mabunganga. Okay? Yan po
po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo po tayo lahat. Amang Diyos na mapangyarihan, marami pong salamat sa iyong mga salita na patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas, buhay ng aming pong dapat na gawin bilang isang Kristiyano. Tunay na ito po ay magmamigay sa aming buhay. Makita sa aming buhay. I-exercise po namin ang mga kaloob na ito, mga bungang ito ng Banal na Espiritu sa aming buhay. Mahirap man kung itong gawin, pero dahil sa Banal na Espiritu, hindi po ito mahirap. Sa aming mga sarili lamang kami nahihirapan, ngunit because of your grace, madali po namin magagawa ang mga bagay nito. Ama, tulungan niyo po kami, pamanahan niyo po kami, samahan niyo po kami lagi, upang kami maging kaaya-aya sa lahat ng tao. Although, hindi po namin ma-please ang sino mang tao, ngunit aming Amang Diyos, ang ma-please ka namin ay sapat na upang ikaw ang siyang makita sa buhay po namin. Maraming salamat po aming Amang Diyos. Patuloy po na ikay maluwalhati, maparangalan sa buhay ng bawat iyong mga anak. Tulungan niyo po kaming maisabuhay ang iyong mga salita na ating napag-aralan sa umaga na ito, matanim sa aming mga puso, na umiral sa amin ang pag-ibig, ang pagiging tagapagpayapa, ang pagiging tagapagpasensya, at ang kagalakan na dulot ng Banal na Espiritu Santo. Ama, maraming salamat sa ipo namin. Binabalik ang papuri at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen.